Napansin mo ba kung ilang mata ang nakabantay sa iyo araw-araw? Sa mall, kalsada, kahit online, bakit nga ba tayo laging sinusubaybayan? Sa tinatawag na risk society, unti-unting nabago ang papel ng mga pulis. Mula tagahuli ng kriminal, naging tagabantay ng mga posibleng banta. Dati, trabaho lang ng pulis ang magresponde kapag may krimen. Pero ngayon, sa panahon ng risk society, ang trabaho nila ay tukuyin kung sino ang mga maaaring magdulot ng problema kahit wala ka pang nagagawa. Ang pulisya ay hindi lang umaasa sa ebidensya. Ang mga tao ay pinagbabasihan sa kategorya tulad ng mahihirap, kabataan at iba pa. Dahil sa tingin ng sistema, sila ang pinakamalaking panganib. Dito na papasok ang risk-based policy. Hindi kailangan ng aktwal na krimen. Ang mahalaga ay mapigilan ang anumang banta bago pa man ito mangyari. Sa mata ng pulisya, may mga mukhang agad na kahinahinala. Kaya kahit wala kang ginawang kasalanan, pakiramdam mo, tinititigan ka, sinusundan ka, at pinagdududahan ka. Pulis ngayon ay parang data analysis. Lahat ng impormasyon mula sa cellphone mo, sa post mo, sa kilos mo, inaaral para matukoy kung sino ang delikado sa paningin ng isip. Sa ganitong sistema, hindi mo na alam kung iniingatan ka ba o binabantayan ka. Dahil sa risk society, ang tunay na tanong ay hindi lang ligtas ba ako, kundi kanino ako delikado. The rise of the risk society reshaped the role of police, from catching crimes to managing risk. Pero sa gitna ng pagbabantay, sino nga ba ang tunay na ligtas?